May update tayo dyan, partner, dyan sa nangyayaring missing sa Bungeros na parang dinadivert na naman nila at idinadamay na naman si Pangulong Duterte. So ito, may update tayo at mukhang napahiya sila dito, partner. Oo. Ito, bigong makakuha ng DNA sample ang PNP Forensic Group mula sa mga buto na na-recover sa Taal Lake na hinihilalang pag-aari ng mga nawawalang sa Bungero. Patuloy naman ang ginagawang pagsisid ng mga otoridad sa lugar para mahanap ang posibleng karagdagang ebidensya. Si Paul Montibon, magbabalita. Sa press briefing sa Campo Crame, kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na walang nakuha ang PNP Forensic Group na DNA profile mula sa mga butong iniuugnay sa mga nawawalang sa Bungero. Mahigit 4 na taon na ang nakalilipas. Doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. Matatanda ang ilang linggo nang sumisisid ang mga eksperto mula sa PNP, Coast Guard at Navy sa Taal Lake kasunod ng paglitaw ng isang testigo na nagsasabing doon itinapon umano ang mga labi ng mga nawawalang sa Bungero. Bukod sa nasabing lugar, nagsasagawa rin ng paghahanap ang mga otoridad sa isang sementeryo sa Batangas kung saan umano inilibing ang ilang biktima. Pero yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Sa kabilang banda, tuloy ang retrieval operation sa Taal Lake sa panguna ng Department of Justice kasamang iba pang law enforcement agencies. Kaya patuloy pa rin nila ang kanilang panawagan sa mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungero na dumulog sa mga otoridad para sa kanilang DNA profile para sa pagkakakilanlan sa mga inaasahang mahuhukay pa ng mga buto mula sa Taal Lake. Gusto ko rin pong kuhanin din po yung mga pagkakataon na ito. Baka meron pa po tayo dyan na makakapanood po nito na may mga kaanak doon sa mga missing sa Bungero. At sinasabi naman po natin yung kondisyon at status po ng mga nakuha po nating mga suot po ng mga posible pong mga biktima po. Ay kung makikita po nila yan, they can immediately coordinate with us para po madala po natin sila sa forensic group at makuhanan din po ng DNA. Nito lamang nakaraang buwan, inamin ng PNP Forensic Team na imposibleng makakuha nga ng DNA profile mula sa mga butong natagpuan sa Taal dahil na rin sa matinding kontaminasyon bunsod ng mga naitalang volcanic activities ng Bulkang Taal sa nagdaang mga taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat Paul Montibon, SBNay News. Ayun. Yan ang sinasabi ko. Pahiya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ginambala lang yung mga mangingisda dyan, hanap buhay nila. Diba? Ano yung sabi ni General? General na ba ito? General na yan. Wow. Bilis, no? Bilis, no? Gulat ka, no? Speed lang, speed. Gulat ka, no? Oo. Wala daw silang makuha dahil matagal na daw kasing nakasubmerge. So, wala na silang makuhang DNA. Matagal nyo nang alam na. Matagal na nakalubog dyan eh. Sinisid-sisid nyo, tapos sasabihin nyo matagal nang nakababad dyan, wala na kayo makukuha. Dapat, bago kayo sumisid, dapat alam nyo na matagal yan. Kayo talaga parang, you are just stating a fact. Hindi naman kayo nagpaliwanag na, una, meron ba kayong babasihan na DNA? No? Again, this is not the first time. Kaya nga, sabi ko nung una pa lang, ginawa na yan ni Boying eh. Diyan sa Bucor, di ba? Anong kinalkal niya dyan? Yung poso doon, Poso Negro. Correct. Oh, anong nakita ron? Buto pala ng manok. Ito na naman siya, naghahanap na naman siya ng buto. Bulalo. Bulalo yung natagpuan sa Taal. Kailan ba kayo masasanay? Oo. Lagi na lang ba tayong baka mamaya ang susunod na hahalukayin ni ito si Boying. Pero alam mo kasi, natalo siya nung balita nung boxing.
Meron na naman siyang bagong witness. Antay-antayin na lang muna natin yan at magkakaroon ng panibago. O, eto na naman ako, magpipredict na naman ako. Meron na ng bagong kwento yan. Baka mamaya, halukayin niya yung Mayon Volcano o kung ano naman ang... Baka mamaya, Pacific Ocean na titirahin ito. Marianas Trench na. Tapos sa dulo, sasabihin, hindi rin pala. Matibi lang eh. Nako. Ang kulit kasi niya eh. Alam mo yun, yung parang sure na sure siya dun sa mga sinasabi niya na meron kami diyang alam. Nandyan na sa sa Taal Lake. Nandyan na mismo. Tapos pag yung nahukay na, magpapalusot na naman sila na dahil sa volcanic eruption. Di ba sinabi naman natin yan? Kung meron dyan, eh hindi na yan, alam mo yun, hindi na pwedeng mabura o maapektuhan yung mga buto. Kaya, alam mo yon, napapaisip talaga tayo dito kay Boying na puro TV lang ang gustong mangyari. Parang, pwede ka naman siguro maging artista, sir. Kung gusto mo lagi ka ha? Kontrabida siya. Pero hindi siya Wala karatay. Oo. Tsaka alam mo yun, ang nagiging dito, ang nagiging kawawa dito, yung mga pamilya na umaasa na yung mabibigyan nila ng maayos na libing, maayos na may lilibing nila ng maayos yung nila, yung pamilya nila na nawala. Yun na lang yung gusto nilang mangyari. Pero dahil sa pamumulitika nyo at ididikit nyo ulit sa mga Duterte, ayan, 'di ba? Nangyayari, wala kayong makita. Well, hindi naman natin to tinatawanan. Hindi natin tinatawanan yung mga missing sa Bungero o yung mga pamilya na naapektuhan dito. Tinatawanan natin yung mga ginagawa, yung proseso nitong administrasyon na to, especially itong si Boying. Kasi magsasalita ka na sigurado ka, tapos bandang huli magpapalusot ka. Ganon din yung sa yung sa, alam mo yun, yung sa ICC. Diba? Sure sila na mayroong ebidensya. Tapos bandang huli, nagpalusot na sila ng, alam mo yun, na sinira daw ng mga Duterte. Hindi ko na maintindihan kung ano pang palusot ang gagawin nyo dyan sa missing sa Bungero na yan. Kung may ebidensya kayo o kung may alam talaga yung si alias Totoy na yan, panagutin nyo na lang yung may sala. At nyo sa korte, wag yung puro lang kayo pa-TV, puro lang kayo media, puro lang kayo presscon. Sa korte nyo pag-usapan yan. Maghain kayo ng mga ebidensya doon. Wag yung parang sasagot yung kabilang kampo. Pagsasalita, sasagot yung kabilang kampo. Ano mangyayari? Walang mangyayari dyan. Sagutan lang kayo ng sagutan. Kung inuumpisahan nyo na yan, mag-file na kayo ng kaso o kung anong ipafile nyo sa korte. Kung sino kakasuhan. Sino kakasuhan? Dahil tinuturo nila si Mr. Atong Ang, di ba? Ayan ang tinuturo nyo. Kasuhan nyo na. Kasuhan nyo na. Kung yan ang sure kayo na may ebidensya kayo patungkol dyan. Sabi naman ni alias Totoy, may mga ebidensya siya. Ilatag nyo sa korte. Hindi yung paligoy-ligoy pa kayong puro lang kayo presko ng preskon. Tapos bandang huli, Duterte. Ano itong mga pinagagawa nyo? Puro kalokohan eh. Nangyari na. Uulitin nyo na. Gumawa na kayo ng ibang kwento. Baka maniwala pa yung ibang tao sa inyo. Ba't ka nagagalit? Nakakainis eh. Dito lang yung makakain ng bulalo dyan. Di ba? Bakit kayo naman? Hindi na kayo nasanay. Etong si SOJ Remulla, pag mabubuking na, nagtutwist yan eh. Tingnan mo, may bago na naman daw siyang ebidensya. Bakit? Kasi nga, siguro alam na niya itong magiging resulta ng DNA na walang magmamatch. So, gagawa siya ng istorya para mapaniwala pa rin niya yung mga kababayan natin. So, alam niyo dito sa mundong ibabaw, kung ikaw ay aanga-anga, lilituhin ka ng hamon ng buhay. Minsan may mga tao na magkukunyaring biktima, pero sa ang totoo, sila pala yung may sala. Katulad na lang halimbawa nito. Kasi napansin ko, mga kapatid, di ba may testigo ni SOJ Remulla, si Alias Totoy. Tapos ang sabi niya, may bago daw silang testigo na magpapatunay ng mga sinabi ni Alias Totoy. Tapos ngayon, mga kababayan, mayroong dalawang nahuli. Dalawang suspect na nahuli na may kinalaman din sa pagkawala ng mga Sabungero at ito ay lumalabas na kapatid ni Alias Totoy. Kapatid ni Alias Totoy nahuli sa ibang bansa at ngayon may isang certain alias Boy
Ako. Na tinawagan di umano ng CIDG at pinakakasuhan si alias Totoy. Nalito kayo, di ba? Nalito kayo. Kasi ang testigo ni Remulla, si Totoy. Dalawang kapatid ni Totoy, nahuli ng mga pulis sa ibang bansa, idinala sa Pilipinas dahil may kinalaman din sila doon sa pagkawala ng mga sabungero. Kapatid to ni Totoy, sa tingin nyo, kung yung dalawang kapatid ni Totoy ay inaresto dahil sa pagkakasangkot sa pagkawala ng mga sabungero, sa tingin nyo itong si alias Totoy absuelto? Hindi. Hindi. Dapat kasama. Kapatid niya yun, katrabaho niya yun. Katrabaho niya. Tapos yung isa pa, may tumawag doon sa certain alias boy na kamag-anak ng mga nawawalang sabungero, pinakakasuhan ngayon, si alias Totoy. So nagkalituhan na ngayon sila. Nagkalituhan na, pati yung mga kamag-anak. So ngayon, kaya ako sinabi na minsan, dito sa mundong ibabaw, lilituhin ka. Minsan may mga tao na magkukunyaring biktima, yung pala sila ang may sala. Oo, payak-yak Hindi pa. kaya, itong si alias Totoy, nagagamit lang din. Nagamit lang din para buhayin yung kaso. So, para, talig witness. parang tanim witness na naman ang kasi. Oo. Napanood na natin. Napanood na natin. Kaya nga sabi ko, sanay na ako dyan. Kaya nga, nag-aabang na tayo kung ano naman susunod na twist na gagawin eh. Parang pelikula na may part 1, part 2, part 3. So ito, pang part ano na ba to? 102? Madami na. Kaya sanay na tayo dyan. O, biruin mo kapatid ni alias Totoy, inaresto. Sa tingin mo, walang kinalaman dyan si alias Totoy doon sa kapatid niya. Walang connection doon sa dalawang kapatid niya. Magkakatrabaho sila eh. Oo. Yan ang problema. Kaya, mahirap yung pa-press call ka ng pa-press call, pinapaasa mo lang yung mga kamag-anak ng mga sabungero. Dapat nagtatrabaho ka ng tahimik. Dapat paglalabas ka, yung pulido na, tapos na. Ayan na, makukulong na. Oo. Puro lang, sinasaktan lang yung mga damdamin ng mga mga pamilya. Kasi Pinaglalaroan pati, pinaglalaroan kasi. Magbibigay ng false hope, no? Oo, tapos Medyo paiyak-iyak pa siya kung ako po, naaalala ko nga dyan, sinasabi niya kahit buto daw, wala nang makikita dyan sa Taal. Pero bandang huli, nagpahukay sila ng buto. Ano yun? Diba? Ang weird eh. Kumbaga, sinabi nung witness na kahit buto, wala na kayong makikita. Tapos si Remulla, pinasisid yung buto, pinahukay yung buto. Kaya, mawiwirdohan kayo. Ano ba talaga? Ano ba talagang balak nyo sa buhay? Puro na lang pamumulitika, gagawa kayo ng kwento. Pag may nakita kayong issue, ipipilit nyong, alam mo yun, pilit nyong ililiko papunta sa mga Duterte. Kaya, ewan ko. They are hitting two birds tuloy. They are hitting two birds in one stone. May negosyo na, may politika pa. Pwede, oo. Diba? May negosyo na, may politika pa. Pero, Paldo. sa atin partner, sana lumabas yung katotohanan. Huwag magbigay. Sabi ni Trocholi, false hope doon sa mga kamag-anak. Pero ito masalimutin ito partner. Kasi hindi basta-basta kalaban nila dito. Mabigat si Atong Ang. Maraming connection yan, maraming kakilala. Kung, alimbawa, ako si Atong Ang, tapos paparatangan mo ako na hindi totoo, kutsa. Pero meron kasi akong partner ikukwento. Wag na lang natin pangalanan. Sige. Hindi ko na rin papakalanan. Pero kasi ito ay nasubaybayan ko ng gusto tong kwento na ito. Ito ay totoong buhay. Na meron kasi isang napatay na nasa broadcasting din, nasa media, nasa social media. Para may idea na ako dyan. Napatay. Tapos, may isang tao na pagbintangan. At sinasabi maraming nagsasabi, fall guy yun. Dahil kakumpetensya lang sa negosyo. Ganon. Merong ganon. Kakumpetensya lang yan sa negosyo at yung tao na yon ay stricto. Ayaw sa illegal. So, hindi makapasok yung kanilang di umanong mga balak, masamang balak. No? Yan ang pagkakakwento. So, yung Malapit napatay, sa dagat yan, binintan doon sa tao na yon. Sinasabi natin, huwag sanang sumakay yung pamilya dahil hindi mo makukuha ang totoong hustisya kung ang ididiin ay hindi naman totoong may sala
sa kapatid mo. Yan. Eh, ang nangyari doon, parang yung family at first sumasakay. But this time, tahimik na yung family. Ano kaya nangyari? Mukhang nakita nila, teka muna. Parang may mali, ano? Parang pinasasakay tayo dito at hindi rin talaga natin makikita yung totoong hustisya rito. Oo. Dati naman na to, dati ng panahon. Pero, Panahon ng lola kayo eh. wala na, lola. Pero tingin mo, partner, malapit sa dagat yun eh. Malapit sa dagat yung... basta. Pero sa tingin mo, pag nagpalit ng administrasyon, mukhang lilitaw yung pamilya. Oo. Para magtuturo ata ng iba, no? Patay tayo dyan. Malalaman natin yung mga... Dahil matino yung tao eh. Oo. Yung pinagbibintangan. Oo. Matino, talagang very strict na... Una, galit sa droga talaga yung tao na yun. Ano yun, talagang pagdating sa droga, palaban talaga yun. Kilala ko yun. No. Kilala ko yun. Kaya nga, partner, no? Kaya nga, mapapansin mo ngayon, talagang dudurugin nila ang mga Duterte. Kasi napakarami nilang mali. Napakarami nilang kasalanan na ginawa, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan mismo. Oh. So, may maiksi kayong Sa akin, wala na. Siguro, maghintay na lang tayo ng 2028. 2028. Kasi, paulit-ulit natin sinasabi, huwag mo mawalan ng pag-asa. Katulad na lang halimbawa, yung impeachment laban kay BP Sara Duterte, no? Na basura, no? Dito sa mundong ibabaw, kahit tambakan tayo ng tambakan ng kasinungalingan, mangingibawa pa rin ang katotohanan pagdating ng tamang panahon. Kaya, sabi nga ni Pastor Apollo Sikibuloy, tatag lang. Oo. Ako, gusto ko lang banatan yung kasi 4 na araw na kaming walang kuryente. Hoy, Meralco, GMA Cavite. Galaw-galaw naman kasi marami nang nagreklamo sa inyo. 4 na araw na kaming walang kuryente. Kawawa naman yung tao. Ang dami nag-report pero wala sila. Hindi nila pinapansin. Schedule daw. Ang galing nyo magputol, pero pag may mga sira dyan sa lugar namin, ang tagal nyo kausapin. Ewan ko sa inyo, ano ba nangyayari sa inyo? Sana, pag uwi ko, meron na. Baka wala pa rin yan. Hindi ka tuloy makapagtinda ng yelo. Hindi ako mapagtinda ng yelo, lugi na yung negosyo eh. Partner. Pero sa kabuuan, masaya sa Pilipinas. Malapit na tayo maging entertainment country. Bakit? Meron tayong pulis na naghahamon ng boxing. Meron tayong sekretary na naghahamon ng singing contest. At meron tayong senador na sinasabi, ituloy ng impeachment. Bakit? Dahil inaantay na ng taong bayan. Pambihira. Parang telenovela. Sino kaya yung taong bayan Dapat na yun? ituloy natin ang impeachment dahil ito ay naaayon sa batas. Para malaman natin ang katotohanan. So, sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to. According to sa abogado, tutuloy. ituloy kasi inaabangan ng taong bayan. Entertainment. Entertainment. So, saya. ito po ang ating mga opisyal ngayon sa bansa, boxing, singing contest at telenovela. Mga sintu-sinto. Kita-kita po tayo muli, mga kabanateros. Bukas, ganito ring oras. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal.